air sign. Gemini, Libra, and Aquarius, May 11, 2026. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Hindi na ako magra-reminder, you know the drill. Alam na ninyo to pag ganitong mga readings, okay? Pero, may sasagutin ako na isang question. Nabasa ko sa comment section. Ang sabi, paano daw kapag siya at saka yung partner niya ay nasa iisang element? Ibig sabihin parehas silang air sign, okay? So kung parehas kayong air sign, okay, nakadepende yon sa nararamdaman mo bago mo panuorin yung video. Nararamdaman mo ba yung energy ng partner mo? Para sa kanya yung reading. Nararamdaman mo ba yung sarili mong energy? Para sa iyo yung reading. Depende dun sa una mong naramdaman before mo panuorin yung reading. Nagkakaintindihan po ba? Okay? And my dear, sa mga interested sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Nakapost na rin, my dear, sa mismong Facebook page natin, nakapin sa wall, yung mga services na ino-offer natin sa ating private reading. Okay? Pinost ko na doon para aware na lahat. Okay? Pati yung mga price, yung mga services and everything. And dyan na rin ako, my dear, magpo-post ng mga upcoming promos. Okay? Mga promo natin. So, dyan ko yan ipo-post, my dear. So, if you want to be updated, if you like lang naman, you can actually follow yung ating Facebook page. Okay? Wala na masyadong ganap dyan maliban sa mga post lang talaga ng mga ganap na may kinalaman sa private reading. Okay? So, let's go na tayo. Water sign. Air sign, sorry. Air sign. Air sign. What is this? The Six of Pentacles. Paki-clarify po ang Six of Pentacles. Paki-clarify. Okay. Parang hirap budget. Okay. So, expected mo, my dear, ano yan? Expected mo, my dear, air sign, May 11, medyo may pressure, lalo na sa usapin ng pinansyal. May mga gusto kang gawin, may mga gusto kang bilhin, pero medyo kapos sa usapin ng pinansyal, okay? So, medyo struggle to, my dear, okay? This is the time then, my dear, na maging maingat ka or pag-isipan mo ng mabuti yung mga gagawin mo na may konektado sa usapin ng pinansyal, okay? Ibig sabihin, hindi pwede yung dire-diretso. Yung, ay, okay na to, gagawin ko to, ganyan-ganyan, hindi pwede. Okay, pag-isipan talaga ng mabuti. Paano naman sa love? Hindi din maganda to. Okay? Kasi parang nahihirapan, may tension sa loob ng love, okay? Parang may energy na mabigat, my dear, na parang pinipilit mong i-balance sa loob ng love. Ayoko lang tong i-close, my dear, sa relationship. So, sabihin natin connection para welcome ang pamilya, relationship, kaibigan. Family, friends, and relationship is welcome, okay? Parang nahihirapan kang i-balance yung energy, okay? Parang mayroong isang tao na yung energy niya is nagdudulot ng bigat sa'yo. Okay? So, apektado ka nung energy niya. Okay? So, kasabay ito nung nangyayaring problema mo sa usapin ng pinansyal. Once again, this is not the time para maging impulsive sa mga decision making. Okay? Pag-isipan ng mabuti. Okay? Next. Let me see. Air sign. We have here the energy of the Nine of Cups. Actually, positive ang Nine of Cups. Konektado yan sa energy ng wish. Wish. Yes, the Five of Pentacles. Yeah.
Itong Five of Pentacles, connected na walang pera or kapos. Okay, actually ayoko gamitin yung term na walang pera. Kapos, kulang, hindi sapat, ganun lang, okay? So this is your wish. So ang dami mong gustong mangyari ngayon, my dear. Ang dami mong gustong gawin sa araw na to, my dear, May 11, 2026. Kaso eto nga yung sinasabi ko kanina, merong Five of Pentacles, okay? And teka, susubukan ko i-connect yung energy sa usapin ng connection. Okay, hindi ko siya mai-connect. Baka may problema din yung partner mo. Baka meron din siyang, kung partner man to, baka meron din siyang problema sa usapin ng pinansyal. Okay? Baka nag-i-struggle kayo both sa usapin ng pinansyal. Possible ngayong araw na ito, ha? Pero ang ano lang dito, my dear, is huwag maging impulsive sa mga bagay na gagawin, okay? And huwag maging, pagdating sa connection, huwag masyadong maging pag-usapan as much as possible, no? Pag-usapan as much as possible yung mga bagay-bagay. Wag pa iralin yung init ng ulo, okay? Kasi hindi talaga kayo magkakaintindihan, lalo na kung parehas kayo may problema. Okay, next card. Next card. Pag ganito yung energy, my dear, lagi kong sinasabi na pakisulat yung mga bagay na gusto mong mangyari. In short, parang paki-organize sila according sa pinaka-importante, sa pinakauna hanggang sa hindi pinaka. Kasi yan ang pinaka nagiging technique ko, my dear, pagdating sa ganitong mga situation, ha? So, share ko lang. Let me see, my dear, we have here the energy of the King of Pentacles, okay? Obligation, responsibility. Okay, tingnan natin, my dear. Paki-clarify po yan. We have here the energy of the Tower. Actually, pagsasamahin ko tong dalawang to. Pag may dalawang nahuhulog, pinagsasama ko na yan. We have here the energy of the Tower and the Sun card. Okay naman tong energy na to, my dear. I like this energy. Okay, kasi sinasabi na possible na sa araw na to may mga bagay na hindi lang talaga nagwo-work according sa gusto mo, okay? Pero pwede naman mag-umpisa ulit eh. It's just more on parang may gusto ka, di bukas ulit, di ba? May gusto kang gawin ngayon, di bukas na lang ulit, okay? Paki-clarify. Kasi ito, my dear, this is a clear energy na parang kung hindi nagwo-work, di ulitin mo, 'di ba? So baka meron nagpapainit ng ulo mo sa araw na ito. Ang gawin mo, pahinga ka ng konti and then i-rebuild mo siya ulit, okay? Sabi ko nga kanina sa loob ng connection, huwag pairalin yung init ng ulo. Okay? Paki-clarify nga po yung ating King of Pentacles. Medyo stuck talaga ngayon, my dear, sa usapin talaga ng pinansyal, ha? And meron mga issue sa connection, sa relationship, sa family, na posibleng maging medyo mainit-init, no? Alam mo yun, medyo parang may tension akong nakukuha over here. Pero kung mapag-uusapan naman, kasi ang nakukuha ko parang somebody na connect, although hindi mo siya maintindihan, nabanggit ko kanina, hindi mo maintindihan yung energy niya, or hindi mo siya mabalance, pero I have this energy na nakukuha na possible na may pinagdadaanan din tong tao na to na, diba, is either ayaw niya lang sabihin sa'yo or parang sinasarili niya lang, okay, something. Basta meron din siya pinagdadaanan. So, it's better talaga na sa mga oras na ito, sa araw na ito, na wag talagang iralin yung pride o yung init ng ulo. And if just in case, meron mga bagay na hindi mo nagugustuhan sa araw na to, it's better na mag-rest muna, 'di ba? Syempre, baka napo-prostrate, okay? And then mag-start na lang ulit, okay? Like, ulitin na lang yung kung ano man yung bagay na yun. For example, meron kang recipe na pinipilit mong ma-complete or meron kang work na parang kinipilit mo talaga na ma-complete. So, it's better na mag-rest ka na lang muna, my dear, and then i-proceed mo siya ulit. Okay, yun ang nakukuha ko. Kung meron ka naman mga bagay na gusto mong bilhin at gusto mong gawin, paki-analyze of course kung kaya ba talaga ng budget, kaya ba ng bulsa, ganun, kung napapanahon ba yan,
dyan or something. And sabi ko nga kanina, paki-organize na lang according dun sa pinaka-importante hanggang sa hindi, okay? So, 3 cards tayo. We have here the energy of the 7 of Cups. This is energy of illusion. So, possible talaga na parang ang dami mong gusto mangyari ngayong araw na to the point na parang yung iba is hindi naman talaga kailangan, okay? We have here the energy of the Ace of Swords and the Ten of Pentacles. Apektado talaga ang family at saka relationship dito, my dear, ha? So, ang nakukuha ko dito is konting higpit lang muna ng sinturon sa araw na ito, my dear. Okay? May mga bagay na kinakailangan mo na i-cancel. May mga bagay na kinakailangan mo na isang tabi. And if just in case, my dear, meron kang tinatrabaho or meron kang ginagawa and then hindi mo siya na-perfect, it's better na mag-take ka muna ng break time and then i-proceed it later on. If just in case naman na merong tao na hindi mo naiintindihan yung energy niya, just be aware na baka merong pinagdadaanan tong tao na to and wag pa iralin ang init ng ulo. Okay? So, my dear air sign, ito ang nasagap natin na energy para sa yung May 11, 2026. Maraming salamat po.